Showbiz fanatics, Catherine Bernardo, is it true na siya ang isa sa pinakabagong karakter sa Batang Quiapo? I-fact check natin yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil si Alden Richards tsaka si Miss Catherine Bernardo po ngayon ay may magkaibang ganap, no? Meron silang personal na ganap sa isa't isa. Si Mr. Alden, ang dami niya po mga kailangan niya pang gawin, no? Kasi parang hanggang sa ngayon wala pa tayong balita kung nagsisimula na ba yung taping nila sa Canada dahil may mga photos na lumalabas pero hindi pa rin talaga makumpirma kung ito po talaga ay legit na or mga facts na nandun na sila, 'di ba? So antayin na lang natin yung updates. So ito na nga, kasi sa pinakabagong or sa pinakahuling segment or pangyayari po dito sa isa sa pinakasikat na teleserye ng ABS-CBN, ang Batang Quiapo, kung saan ay naging palaisipan nga kung sino po yung magpapaalam. At isa sa mga lumabas na mga balita ngayon na meron pong isang bagong karakter na bubuuin dito po sa Batang Quiapo kasi may magpapaalam, so kailangan may panibagong karakter silang ipapasok kasi parang iikot na muli yung storya at aalisin na inalis na yung ilan sa mga karakter, so tinanggal na sila kaya may bago. Kaya naman sa isa pong teaser na ipinalabas na abangan ngayong linggo ay meron pong isang babae na naka-cover yung face niya. At ang dami pong mga Pinoy na talaga namang hook na hook dito sa teleseryeng ito na naghula na yung babae daw na nakatakip na yan is si Miss Catherine Bernardo. Way back 2023 kasi, meron po kasi mga interview ang kapamilya actor na si Coco Martin na iniimbitahan niya di umano ang kapamilya actress na si Miss Catherine Bernardo na maging special guest sa Batang Quiapo. So pag sinabing special guest, hindi kailangang tumagal dun sa storya, but parang mag-iiwan ka lang ng legacy na naging part ka o yung naging part ka ng teleseryeng ito. So, sinabi niya rin noon na gusto niyang makasama ang Katniel noong May 10, 2023. Pero hindi na nga po ito nangyari dahil syempre hindi na nga po magkarelasyon yung dalawa. Kaya naman iniisip ng lahat na si Miss Catherine Bernardo daw ay mag-guest at magkakaroon ng karakter dito sa Batang Quiapo. Ito naman po yung point of view ko with regards to that. Nakita naman po natin na sobrang hectic ng schedule ni Miss Catherine, diba? Nakita natin na kabi-kabilaan yung mga bagong endorsement niya, tapos may gagawin pa silang movie ni Alden na ang timeline ay sisimula ngayong July na ilalabas ng November. So kung ipapasok pa siya sa Batang Quiapo, parang makakraming sila pagdating sa time, at hindi ko na rin po alam kung paano pa pagkakasya ni Miss Catherine yung oras niya kasi kailangan naka-engage ka dito at minsan parang minsan yung dun talaga sila sa taping place, dun kayo matutulog, kumbaga parang naka-lock in sila doon para at least tuloy-tuloy po yung kanilang taping. Pero yun nga, napaka-imposible po na si Miss Catherine Bernardo yung bagong character dahil yun nga, sabi ko nga sa inyo, napakarami niya pong mga schedules at wala rin naman pong kinumpirma si Coco Martin at wala rin naman pong inilabas na any confirmation na pumayag na nga si Miss Catherine Bernardo na maging bahagi ng FPJ Batang Quiapo. Kaya kung lumalabas man yung mga ganyang hula, hindi po yun totoo. Fake news po yun. Dahil si Miss Catherine po ngayon ay nagpe-prepare. Kung mapapansin nyo pa na yung Dr. Ivy Clinic niya, may Super Bad Century Tuna pa siya. Hindi lang natin alam kung yung Super Bad Century Tuna niya is na-taping na. Pwede po yun parang premiere live nakalagay na sa taas ng screen ay live pero premiere na siya, which means na tape na. So may Super Bad po sila nagaganapin this July. So
imposible rin naman talaga na na talagang mapasama siya at mapasabak sa ganitong serye. At hindi ko rin alam kung anong karakter ang ibibigay sa kanya ni Coco Martin, kasi talagang yun, action teleserye yun So medyo ma-action yun, 'di ba? Pang heavy drama at romantic comedy tong si Miss Catherine. So anyways, kaya kung meron ng mga ganong balita, hindi po yun totoo. Huwag po tayong umasa dun. At dahil dyan, magbasa tayo ng mga komento ninyo sa ating latest update. Sabi ng isa pong commentator natin, Alden loves Catherine and her family. I am sure Catherine feel the same to Alden and his family. I am happy for them. Bitter of Catherine, be nice. God love this couple. There's nothing you can do. Be happy for the successful people. True naman. Sabi ni Ma'am Shimalu, sipin mo na lang na ginagantihan lang ni Catherine ang pagiging galante ni Alden sa kanya at sa pamilya ni Catherine. Huwag kang masyadong bitter at wala kang pakialam kung anong gawin ni Catherine. Yes, kasi may nag-comment kasi dyan, sinabing gano'n na parang nililigawan din daw ba ni Catherine yung daddy ni Alden. O di sinagot siya ng mga viewers natin, diba? And then sabi pa ni Punisher Sen, Catden fans here, sana magkatuluyan sila sa tunay na buhay. Parehas ang ugali nila. Sabi naman ni Miss Biamshi Violeta, thank you Miss Dar, God bless. Ayan, thank you din po sa inyong komento. And Mr. Renato Science said, dito talaga naniniwala sa post. Meron talagang proof of evidence. Legit. I really like your post, Miss Dar Eds. Thank you so much. Natatawa nga ako sa isang content creator na daan lang newsfeed ko yung update niya regarding sa birthday gift ni Kat sa daddy ni Alden. Isa rang Rolex watch daw po. I'm not saying na hindi kaya ni Kat bumili, magbigay ng ganon ka-expensive gift. Pero sa post mo, painting dito ako maniniwala. Malapit kasi ito sa katotohanan compare sa Rolex watch. True naman, Diyos ko, kung alam niya po kung magkano po ang halaga ng original na Rolex watch, 'di ba? Sabi naman ni Mr. Renato, hindi naman talaga tayo pwedeng maniwala na hindi kayang bilhin ni Miss Catherine yun dahil talagang yung kanyang asset and liabilities na, 'di ba, na mga kinita niya na sa kanyang mga movie, 'di ba? Kapani-paniwala naman, pero parang hindi lang po pasok sa banga na parang ganun ka-expensive yung ibibigay mo agad-agad, 'di ba? Si Miss Catherine po lately nahihilig siya sa mga paintings Sabi ni Miss Malu, ayaw nang makita ni Catherine kahit anino ni Daniel. Ganun talaga na dahil mahal na mahal mo ay nabubulagan ka at pag nagkakaroon ng realization ay may isip mo na bakit at paano mo natiis ang 11 years with the guy. Although siguro sa simula ay talaga namang nagkaibigan sila, pero naiipon ang mga sama ng loob na nadaragdagan sa paglakad ng panahon. Ayun, so ito po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Talagang masasabi mo na yung pain at tinatawag, yun talaga yung nagtitrigger kapag po nakikita mo yung isang tao na parang yung past mo, diba? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!